Isa pong magandang araw, magandang umaga, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Bumabati po sa inyo at nagbabahagi mula po dito sa Our Lady of Sorrows Parish, FB Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay at gayon din po ang dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta at kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Kumusta na po kayo? Tayo po ngayon ay tumungtong na po sa una sa 5 linggong Kwaresma. At ang atin pong ebanghelyo, Mark chapter 1, verse 12 to 15. Tuwing unang linggo ng Kwaresma, ang ebanghelyo po na ipinapahayag ng liturya ng simbahan ay ang kwento po ng pagtukso ng dyablo sa Panginoon pagkatapos ng kanyang bautismo sa Ilog Jordan bago po ang kanyang 3 taong pangangaral. Ngayon, ito po ay binabalikan natin at tuwing first Sunday of Lent. Ito po ang ebanghelyo, ang temptation of Jesus na nangyari po 40 days pagkatapos ng bautismo. At ang ganito pong ebanghelyo sa unang linggo ng Kwaresma ay meron pong 2 napaagandang mensahe. Unang-una, sa pamagitan po ng temptation of Jesus being the gospel ng first Sunday of Lent, ay ipinapaalala sa atin na ang pasyon at krus ng Panginoon ang huling attempt, huling tangka ng demonyo at dyablo na kunin si Kristo sa kanyang panig. Sa kwento po ng temptation, wala pong malinaw na pagtatapos. Basta't sinabi po doon sa kwento ng temptation, pagkatapos ng 40 days, iniwan ng dyablo ang Panginoon sa ilang walang pinagkatapusan. At sa Ebanghelyo na San Lucas chapter 4 verse 13, sabi po doon, the devil departed from him for a time. Kasi nga po, sa tradisyon po ng synoptics, yung 3 ebanghelyo, Mark, Matthew, and Luke, ang pasyon ng Panginoong Hesus, ang hinintay na pagkakataon ng dyablo upang muli niyang tuksuhin ang Panginoong Hesus na ipakita ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Alam niyo po kasi ang dyablo ay anak ng Diyos na bumagsak. Nandadamay. Pero yung nga, papakita rin ng Panginoon sa kanyang passion and death na hindi niya po susundan ang dyablo kung hindi ang magwawagi ay ang kanyang pagsunod sa kagustuhan at kalooban ng Ama. So the passion and the temptation of Jesus in that manner are connected. Pero ang ikalawang punto po ng ebanghelyo, being the gospel of the first Sunday, pinapakita po sa atin dito na ang Kwaresma ay 40 days na disyerto. 40 days of desert experience. Talagang ipinagkadiinan po ng ebanghelyo ni Marcos na ang Espiritu ang nagdala sa Panginoon doon sa ilang o sa disyerto pagkatapos ng kanyang bautismo. Ang Espiritong ito is the Spirit, hindi po the evil one, but the Spirit of God led Jesus from the baptism into the desert. Bakit sa disyerto? Bakit sa ilang? Ano meron ng ilang? Ang ilang o disyerto, ito po ang lugar
kung saan nakikipagtagpo ang Diyos gaya ng naganap sa 40 years na pananatili sa ilang ng Israel sa Sinai. Sa ilang for 40 years, hinubog ng Diyos ang Israel upang kanyang maging bayang hinirang. Isang bayang ang kanyang mga batas at organisasyon ay binigay ng Diyos mula po sa bundok ng Sinai. Napakaganda po ang passage ng propeta Hosea chapter 2 verse 14. Sabi po doon, "Therefore I will allure my beloved and bring her into the wilderness and speak tenderly to her." Hosea chapter 2 verse 14. Ito po, palagay ko, ang napakaganda ring punto ng kwento ng temptation of Jesus for 40 days in the desert bilang ebanghelyo ng First Sunday of Lent. Ayan. So una, ang pasyon, ang muling pagtutunggali ni Taning at ni Lord at magwawagi finally, definitely ang Panginoon sa kanyang pagsunod sa Ama, at sa pamagitan din ng temptation story, pinapakita na ang ilang 40 days desert, dito nais ng Panginoon, tulad sa Kwaresma, mangusap sa atin ng buong pagmamahal at ng buong awa. Pero maliban po dito sa ganitong dalawang puntos ng temptation story as the Gospel of the First Sunday of Lent, itong version po ni San Marco ay lubhang napakaiksi kung atin pong i-compare sa Mateo chapter 4 verse 1 to 11 o sa version po ng Luke chapter 4 1 to 13, na kung saan doon sa ilang, ayon kay Mateo at Lucas, meron daw 3 tukso na binigay ang dyablo kay Jesus. Sa version ni Saint Mark na maririnig po natin sa liturhya ng araw na ito, wala pong ganong mention ng 3 temptation. Sa halip, sasabihin lang po ni San Marco, matapos ang 40 days na sinikap ng demonyong pabagsakin si Kristo, umalis siya. At sabi doon, Jesus was among wild beasts and the angels ministered to him. Ito po ay illustration ng kwento ng unang Adan sa paraiso. Ang unang Adan sa paraiso bago ang kanyang pagbagsak ay kasama ang lahat ng uri ng hayop, pati na yung mga wild beast at mga anghel. Para bang sinasabi po sa atin ni Marco, ang mahalagang naganap sa misyon ng Panginoon ay hindi yung 3 temptation, kung hindi sa pamamagitan ng kanyang pagwawagi after 40 days sa desert, si Jesus ang bagong Adan. Ang bagong Adan na siyang nagpabalik ng paraiso, na nawala ng unang Adan. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Apostol Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Corinthians, chapter 15, verse 20 to verse 22. Sabi po ng Apostol Pablo, "But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive." Ang kwento po ng Kwaresma, ang kwento po ng krus at muling pagkabuhay,
binabaliktad niya kung ganon ang pagbagsak ng tao sa unang Adan sa kwento ng Genesis. So ang Kwaresma po is not a sad event. It is really the preparation for the day and the celebration of victory. At yan po ang victory over sin and death. Sana po nakatulong sa inyo ang atin pong pag-aaral, pagpapaliwanag sa atin pong pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline at sa timeline ng inyong mga kaibigan with their permission, at manghikayat pa po tayo ng atin pong mga kasubscribe sa channel na Domi Guzman at sa fan page Facebook na Pagkagising sa Umaga, o dili kaya ito pong Facebook page kung saan po tayo nagtatagpo araw-araw. Sa araw pong ito, hayaan niyo po na ating batiin ang mga virtual parishioners po natin na galing po sa mga parokya, Bible groups at ministries. Una na po riyan, siyempre, lahat po ng parokyano na online ng Our Lady of Sorrows. Virtual and real parishioners, God bless you. Idinadamay din po natin sa blessing, siyempre, ang lahat ng supporters ng parokya, kasama po si Brother Andy at Esther Pablo, at gayon din po ang lahat ng gumagalaw at gumagawa para sa Our Lady of Sorrows Outreach Foundation Incorporated sa pangunguna po ni Ate Leonor, ni Nelo at ni Rose Lane. Sa San Lorenzo Village naman, binabati po natin ang Monday Bible Group, Sister Brenda Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano, Nati Goles, Silvia Lacson, Fenang, Shirley Uy, at Lourdes Chowa. Yun naman po sa Urdaneta Village, Monday Prayer Group naman po, pagbati po at pagpapala kina Tita San Benaventura, Perla at Obi Roy, Brother Ruping at Bobot Tiangco, Ed at Luz Tagle, Cecil Saavedra at Belen Behasa. Pagbati rin po sa parokya ng Santa Maria de la Estrada, Quezon City. Ito po yung parokya ni na Perks Domingo. Pagbati rin po sa buong angkan ng Tita Violet Ramiro at Dina Reyes. Ayan. At sa Two Hearts Community ni Romy at Marivic Plosius, dyan po sa Karangalan Village, Cainta, greetings po and blessings. Gayon din po sa South Mall Ministry, De Leon ni Duasa Gonzaga families, Figueroa, Agos Molina families, Malinaw at Valdez families, kasama na po si Camille Enriquez at ang Albano family. Pagbati rin po sa grupo po ng Bible Study ni na Geraldine Osher, Rachel Nang, Carol C., Julie Go at Jessalyn Tan. Gayon din po ang pamilya Obias Ledesma, Janina, Gina, Jessie at Chris Matthew. Binabati rin po natin ang Rose B. Love, Lily Chua at si Infinity Love. And last but not the least, pagbati po kina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto at Susan Alpasan, Andre Rose, Rol Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Maria Nobelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lofranco, Iluminado Aribe, Maria Edisa Planillo and Family, Nelson Santos at
Judy Ilagan. At ngayon po, italaga natin ang buong maghapon na ito to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, a blessed day. Pagpalain po. Wala munang Alleluia.